Hey guys! Welcome to my channel. So kahapon may nag-send sa akin ng link na to, no? And gawan ko daw ng reaction. Okay, so gagawa natin yung reaction, yung gumagawa ng reaction kay Piduts. So, na-encounter ko na tong channel na to, no? Ang laki ng channel niya. 10,000 subscribers, si Attorney Libayan. Okay? So, mahaba tong ano niya, no? Tong video, pero magfo-focus lang tayo sa barel. Okay? And keep in mind, lawyer siya. Pero the way he talks about guns, I think hindi siya gun owner. And probably anti-gun. So, pakinggan natin itong part na to. So, ito, nagko-comment siya dun sa press conference ni Piduts. Alam itong mga putang inan to. Alam mo kung bakit? Alam itong mga kriminal. Ano ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila? Alam mo ano? Ano? Baril. Ano? Oh. Alam mo lakas loob nila. Civilian, walang baril. Okay. Okay, so yan, dyan mag-a-agree tayo dyan kay Piduts. Okay? Kasi sinasabi ni Duterte, kaya daw malakas loob ng mga kriminal kasi sila lang ang may barel. Yung mga civilian, walang barel. So, ang suggestion niya is, bigyan ng laban yung mga civilians. Which is, bakit ka kukontra? Ang usapan dito, criminal versus civilians eh. So, pag kinontra mo yan, ayaw mo magkaroon ng barilang civilian, no? Pero ito ang sagot ni attorney, pagtatawanan niya pa yan. Bahay, walang mga baril. Hold up nila, walang mga baril. Pero bigyan mo lahat ng baril. Di magkalma tayong lahat. Maniwala kayo. Ano mali doon? Pag binigyan mo lahat ng baril, magkakalma tayo lahat? O magbabarilan tayo lahat? Okay, doon, maling-mali si attorney dyan. So, akala niya mali si Duterte, mali si attorney dyan. Bakit? Parang yung nag-comment dito sa isang video ko, no? Similar yan sa, yan, to. Pakita, nagot ko to eh. Yan. Mali daw yan, ha? Ayan, sabi niya nag-comment, sa sobrang luwag ng US sa pagbili ng baril, kaya common sa kanila ang shooting incident, sangkot ang mga students. Okay? Sinagot ko yan. Ang sagot ko, mali ka doon. Para mong sinabi na pag nakahawak ka ng baril dahil maluwag ang gun laws, mamamaril ka na. Similar with the point of view ni attorney, para bang binigyan ka ng baril, mamamaril na ako. Talaga? Ganun ba ang Ganun ba ang mangyayari? Pag binigyan mo ng baril ang mga tao, magbabarilan na. Parang ganyan din yung propaganda nila dito sa Texas eh. Na dati kasi walang open carry dito. Sabi, pag pinayagan nyo, in English also, of course, no? Pag pinayagan nyo magdala ng baril mga tao dyan na walang permit, dadanak ang dugo sa kalsada, magiging wild west daw. So, nung nagkaroon ng open carry dito sa Texas a few years ago, ano nangyari? Di wala. Wala naman nangyari. Wala. Kasi, si Raulo lang ang makakaisip nun eh. Pag nakahawak ka ng, kayo, nung pumunta kayo sa gun show, at nakahawak kayo ng baril, namaril kayo, lahat dun eh, baril eh. Namaril ba kayo? Hindi, di ba? Kaya ang tataka ko, ba't madami sa Pilipino, ganun ang mindset. So, ito, lawyer pa to, si Attorney Libayan ha. So, sa tingin niya, pag nagkaroon tayo lahat ng barel, magbabarilan tayo. So, parang, ako, kunyari, sa Pilipinas padre de pamilya ako, sa akin umaasa yung anak ko nagka-college, yung asawa ko, housewife lang, pero binigyan niyo ako ng baril eh, mamamaril ako. Bakit? Hindi ko maintindihan. Kaya related to sa pinost ko sa FB page ko na Jose Rizal Adventures, no? Para bang feeling ng ibang tao, yung baril, may espiritu yan na sasapi, ipoposes yung tao, tapos mamamaril na lang. No? Ito, alam pa ni attorney. Yung hinold up, kadalasan mga kabatas natin, ang gamit ng hold up or kutsilyo. Okay, mali ka na naman doon, sir. Okay? So, saan mo nakuha yung data na yan? Saan mo nakuha yung data? Kadalasan daw hold-upper, kutsilyo ang di ba may mga paltik na gumagamit? And then, ang example niya yung hold-up eh. O yung mga nang hold-up ng bangko,
Anong kadalasang gamit? Dami sabihin kutsilyo. Di ba? Ano yung tool? Guns are just tools. Anong pinagkaiba nun na ginamit ng holdapper sa bangko, ginamit ng holdapper sa kanto? Anong pinagkaiba? Pareho lang yun na tools. Kutsilyo, barel, tools yun. Pero yung tao ang masama, hindi yung gamit. Those are just tools. Di ba? Di ba? Pero questionable ako, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung data na yan. As if maglalabas ng data ang PNP tungkol dyan, no? Syunga-syunga ka na lang kung hold-upper ka tapos ang gamit mo baril. Bakit naging syunga-syunga? Hindi ko maintindihan kung bakit naging syunga-syunga. Eh, di ba yung mga hold up nga ng taxi dati, hold up ng mga pampasahero, sasakyan, or mga Uber, di ba di baril? So, what's the difference kung baril or kutsilyo ang gamit ng masamang tao? Yung mga hold-upper sa kalsada, kasi kanina may 2 beses na hold-up, di ba? Malamang sa hindi, kutsilyo yon. Okay, so hula niya lang yon. Wala talaga siyang data. Hula niya lang pala yon. Pag baril yan, mahirap i-conceal. Mahirap. Ay, hindi totoo yun. Anong pinagkaiba na mahirap i-conceal ang, parang, so, eto dito ako medyo nawalan ng bilib dito kay attorney, no? Kasi, more on, siya, yung mga sinasabi niya is, personal, niya lang yan. Imagination niya lang. Wala naman pala siyang talagang data, no? Ibig sabihin, mahirap i-conceal ang barrel? Bakit mahirap i-conceal? May mga micro compact na barrel, may maliliit. Bakit naging mahirap i-conceal? Yan. Bigyan mo lahat ng baril. Tatahimik ba sila? O magbabarilan? Bakit sila magbabarilan? I mean, bakit kayo magbabaril? Pag kayo ba nakahawak ng baril, may babarilin mo yung katabi mo? Di ba sira ulo lang makakaisip nun? Basahin natin yung mga comments ng mga niya. Okay? Yan. Magbabarilan, syempre. Bakit magbabarilan? Kung may baril ka at may baril katabi mo, babarilin mo yung katabi mo, bakit? Di ba? Tapos, utak pulbura, may nag-comment nga, yung iba, ang kinikerry, screwdriver. Iba, screwdriver, iba, ice pick ang kinikerry. Ayan, bigyan na lahat ng barel, ha ha ha, sabi ni Soy B Drums. Diba? Utak pulbura daw, sabi ni Chupaeng. Yun nga ang punto kung bakit rin-regulate natin yung baril. Di ba? Kasi alam natin na it's very dangerous. Nope, mali ka doon din, sir. Bakit? Kasi yung sinasabi mong it's very dangerous, it's more on perception pala yan. Like, puntahan natin dito sa UK, na alam nyo ba, nire-regulate nila mga kutsilyo? Yan, mga zombie knives daw. Ayan, banned. Banned ng mga machete. Zombie, bakit? Because sa tingin nila, it's very dangerous. It's very dangerous. Ngayon, pag tinanong kayo, mga kutsilyo ba, very dangerous? Hindi. No? It's just that yung mga politiko nila, ayaw sa, ayaw sa self-defense. Wala sa idea ng self-defense. So, hindi sapat yung dahilan dahil napakadelikado niya kaya i-regulate. Bakit? Because paano mo i-explain eto, yung mga example na ayan, martilyo ginamit, ayan yung asawa pinatay ginamit martilyo. So don't tell me na i-regulate mo rin ang mga martilyo. Ha? I-regulate mo rin ng martilyo. Meron pa nga ito, transgender daw to. Minartilyo din. Tapos alam ko, meron pa sa Laguna pinasok yung bahay nila. Tapos yung babae lang naiwan tsaka yung anak, tapos pinatay din sa martilyo. So don't tell me, if you perceive something it is dangerous, i-regulate mo ng gusto dahil delikado Diba? So ganun pala yun. Pag sa tingin mo nakakatakot dapat i-regulate natin yan. Paano to? Martilyo. Ha? Ang dami na rin pinatay ng martilyo. So, ganun ba? Di ba, although ang baril ay nakakapatay ng tao gamit ng masama, di ba nakakapagligtas din ng buhay yan?
'Di ba? Sabi, meron pang example, you cannot have peace daw and have a gun. Sa kanta ni Francis M. Sa kanta, maganda pakinggan. Pero, imagine nyo, kung ang mga sundalo natin nagbabantay ng walang baril, sa tingin nyo, magkakaroon tayo ng peace? Kaya itong ginawa ko example, yung mga nasa border, sa tingin nyo, kung wala silang baril, magkakaroon tayo ng peace? The reason na meron tayong peace, kasi, hindi makapasok ang mga kalaban. No? There will always be a threat kasi by nature, yung mga tao, lalo na yung mga superpowers, gustong kamkamin ng lahat, gusto kunin ng lahat. 'Di ba? Sa tingin niyo kung wala nagbabantay sa atin na kasundaluhan, matagal na tayo naalipin. Kung tutuusin nga guys, no, dapat natuto na tayo No, kung nag-aaral tayo ng history, 'di ba? Diba? Ilang beses na tayong sinakop ng ibang bansa. Dapat nga meron na tayong Second Amendment Bakit? Spain, sinakop tayo ng 350 years. 350 years bago tayo nakawala sa kanila. And nung unang lumaban ng mga Pilipino, anong gamit? Mga tabak. Tapos ang kalaban may mga rifle na. Mga Remington yata na rifles, yung mga sinaunang rifles. Diba? Tapos hindi pa rin tayo natuto. Gagawin natin masama ang baril. Parang ang gustong sabihin ni attorney at yung ibang mga kababayan natin na ganun ang proponent ganun ang tingin sa baril is disarmahan natin yung sarili natin para magkaroon ng peace. Pero yung kalaban, yung mga masamang loob, yung mga hold-upper, hindi natin sila madidisarmahan. Why? Because they will find a way. No? They will find a way. So, yung mga ewan ko ba, I can only show you the way. No? Pwede ko lang sabihin sa inyo. Pero kayo dapat ang makarealize na mali yung ganung pag-iisip. Otherwise, sineset up nyo na naman yung bansa natin for another invasion na ilang taon na naman tayo sasakupin pag hindi tayo natututong lumaban. So, owning a gun doesn't mean na gusto mong pumatay at gusto mong barilin yung katabi mo. Imagine niyo, sana kung merong social experiment, isang kwarto, yun sa opisina nyo, bigyan nyo ng airsoft ang tagi-isa. Sa tingin nyo, anong gagawin nila? Babarilin lahat kayo? Hindi gagawin naman tinong tao yun. Bakit? Di ba? Ikaw ang bumubuhay sa pamilya mo, sisirain mo buhay mo, para saan? Bakit ka mamamaril? Di ba? Of course, there are exception to the rules dahil mayroon talaga may mga taong may topak. May mga tao talaga masasama. Pero, paano mo ipagtatanggol yung sarili mo kung ikaw mismo gusto mong disarman yung sarili mo dahil, ano nga daw sabi dito, you cannot have peace and have a gun. Yan yung mga comment. Lahat, ito pa, may nag-comment, lahat tatapang kasi may baril. Talaga? Para bang meron talagang mentality na yung baril meron siyang espiritu na ipoposes ka niya pag may baril, no? Pagka may baril ka, ipoposes ka niya, tapos magte-take over na siya. Hindi ko alam pa saan nanggaling yung ganyang pag-iisip no? So, I'm sorry, mukhang matalino naman to si attorney, pero yung punto niya about gun ownership, about guns in general, parang napaka-ignorante niya about guns. I'm sorry to say, hindi ko siya binabash, pero I call it as I see it. Di ba? Imagine mo, meron siyang iniisip na pagka inarmasan mo lahat ng tao, kunyari, sa isang kwarto, sa opisina nyo, magbabari lang kayo? Bakit? Di ba? Yun ba yung isip ng isang matinong tao? Unang-una, di ba, bago kayo makapasok sa isang trabaho, di ba, bina-background check kayo, nagda-drug test and everything, no? Tapos, nakahawak ka ng baril, mamamaril ka? Bakit? Please explain. That's it, guys. Let me know what you think. Comment down below regarding sa clip na to. Yun lang part na gun ownership tayo nag-comment. Masyadong mahaba yan and sa susunod na lang. So, comment down below. Ano masasabi nyo? Thanks for watching. Bye.